In this video, pag-usapan natin yung MP2 savings, kung paano mag-open, and also magkano yung pwedeng kitain. Kung dito nga sa regular savings account ko sa Pag-IBIG, kumita na ako ng 5,000 na dividendo sa isang taon, or accumulated, kumita na ako ng 30,000, kalahati sa na-contribute ko, paano pa kaya kung nag-open ako ng Pag-IBIG MP2 savings account? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Sa isang empleyado, required ang Pag-IBIG membership kung saan kinakaltasan tayo monthly. And also, yung employer yung pinagkatrabahuhan natin is naguhulog din ng 100 pesos per month. Pwede mo yang taasan pa, katulad ng ginawa ko dito sa isang account ko kung saan yung dividendo ko for that year is naging 5,200. So sa paghulog ko sa Pag-IBIG, kumita ako. And kung mapapansin nyo, 60,000 yung na-contribute ko overall. And ang dividendo na nakuha ko is around kalahati na rin yan. Plus, libreng contribution mula sa employer. That's why meron na akong 106,000 pesos dito. Ito yung regular savings account na required na kaltasin or ibawa sa sahod natin kung empleyado. Pwede rin sa mga voluntary member na maghulog nito, pwede pa nga mas taasan. This time, ang gagawin ko naman is yung MP2 savings. Wala pa akong na-open na MP2 savings pero ang plano ko is mag-open na nga, madali lang siyang gawin at online lang. At ang pinakapangunahing dahilan kung bakit ako mag-open ng MP2 savings account, although late na kasi yung iba nakapag-start na and yung iba nakakapag-earn na, still, kung gusto nyo pa rin mag-invest, maganda kasi nga government guaranteed ito at protektado yung principal natin. So ito yung regular savings account. Ito yung pinakita kong earnings kanina. Ito yung dividendo o yung pwedeng itubo ng pera kada taon, pero kung mapapansin nyo, mas malaking higit sa MP2 savings account. So mag-open na tayo and pag-usapan muna natin yung ibang mga detalye pa. Ito yung website ng Pag-IBIG. Pwede nyong basahin to further bago mag-proceed, pero daanan lang natin very quick yung mga mahalagang information. Sino-sino ba yung pwede mag-open ng Pag-IBIG MP2 account? Kung may tanong kayo na hindi naman ako active, hindi ako nakakapaghulog. Dati, ang nire-require talaga nila is at least 24 monthly savings. Pero nagkaroon na rin ng parang update dito na considered as active member ka na kapag meron kang isang monthly saving contribution within the last 6 months from the time na mag-open ka nga ng MP2 account. So, natry na rin namin to doon sa kapatid ko and nagkaroon lang siya ng isang contribution within the 6 months. And na-approve naman yung MP2 account niya. Nagre-reflect na rin to sa virtual account niya sa Pag-IBIG. So, kung sa inyo hindi kayo active, maghulog lang kayo ng 1 monthly contribution and then eventually, pwede na kayo mag-enroll sa MP2 savings ng Pag-IBIG. Next is kailan ba to mawi-withdraw? Pwedeng makuha yung pera after 5 years. Yun yung principal o yung hinuhulog natin plus yung tinubo pa. Pero kung gusto mong i-withdraw yung parang naging kita niya o dividendo, pwede rin naman pero on a yearly basis. Later, mapakita natin kung paano yan gawin during the enrollment, kung ano ba yung pipiliin natin. And kung sa regular Pag-IBIG, sa ngayon, ang minimum contribution is 100. Dito naman sa MP2 savings, 500 per remittance. Halimbawa, naghulog ka this month ng 500, hindi ibig sabihin na monthly dapat meron. Pwede kang mag-skip, let's say 500 this month, and then next month hindi kaya, the following month kinaya na pala, pwede maghulog ulit ng 500. Basta per hulog, minimum is 500. Also, pwede mo ring lakihan kaagad. Kung gusto mo isang bagsakan na hulugan, let's say meron kang 10,000 or mas malaki pa dyan or kahit 1,000 pesos, basta more than 500, pwede mo yang ihulog sa Pag-IBIG MP2 account mo. Madali lang din gawin, pwedeng via remittance or pwedeng via GCash or online banking. Katulad ng sabi ko kanina, MP2 savings are government guaranteed. Protektado ang principal o yung hinuhulog natin dito na ipon. Dividends are tax-free at pwede nga ma-withdraw ng annual or after 5-year maturity. Again, that's for dividends. Pero pag principal na yung i-withdraw, hihintayin mo yung 5-year maturity. Yung pwede lang ma-withdraw annually is yung tinubo o yung dividendo nga. Speaking of minimum investment, meron bang maximum investment dito? Wala siyang limit. However, sa kada remittance mo at pag lumagpas siya ng 500,000 pesos, meron ng requirement para dyan. Personal mo siyang ihuhulog sa Pag-IBIG branch or mag-i-issue ka ng manager's check. Meron din silang rule about sa remittance na aabot ng 100,000 pesos, required na mag-submit ng proof of income or source of funds. Halimbawa, yung payslip mo, yung ITR mo sa pinagtatrabahuhan, o certificate of employment na pwede mo makuha doon sa pinagtatrabahuhan mo. At marami pang mga common question na nasagot dito, katulad na pwede ba itong ma-view online? Yes, pwede. How much dividends? Pwede yan makita sa mismong website ng Pag-IBIG, which is andito yan.
Sa ngayon, wala pang 2023, pero pag natapos na tong taon, and na-finalize na kung magkano nga ba yung dividendo, magre-reflect na dito yung 2023. So, ina-update nila to yearly. So, kung may iba pa kayong additional question na hindi natin na-cover, pwede nyo i-check itong website. Pero let us know by providing comments below. Sikapin namin masagot yan, or possible may video rin kami na-cover para dyan. So, let's proceed. Mag-open na tayo ng Pag-IBIG MP2 Savings Account. Dito rin sa FAQ section na chine-check natin, andito rin yung MP2 Savings Enrollment. So, click natin yan. And then, ilagay ko lang dito yung Pag-IBIG ID number ko and complete details sa akin. Ang maganda dyan is meron akong virtual account sa Pag-IBIG. So, pwede ko na ma-access yung Pag-IBIG ID number ko dito. Copy ko lang and then paste ko na dito, complete name, maging ang date of birth. So, walang format dito. Instead, ikaw na lang maglalagay. Ang alam ko is month, day, year. Halimbawa, pinanganak ka ng December 30, 1990. Ganyan yung ilalagay mo. And then, ilagay na rito ang nakikitang code or characters. Click Submit. Ito yung detalye tungkol sa akin. Ito yung complete name ko, yung address ko na din, email address. Gusto ko bang baguhin itong email address na to kung hindi man updated? Siguro hindi ko na lang babaguhin. Next time na lang. For now, desired monthly contribution, lagay ko muna is 500. Again, kung magkano yung amount ang nilagay nyo rito, hindi necessary na strictly ipa-follow nyo to. Pwedeng mas tumaas pa. Nakalagay lang dito is desired. Yun yung target mo. Pero kung sakaling meron kang extra fund at willing mong i-invest yan sa Pag-IBIG MP2, pwede rin naman. Preferred dividend payout. Ito yung part kung saan mamimili ka ba kung yearly, kukunin mo na yung dividendo, i-withdraw mo siya, or iipunin mo siya, hayaan mo mag-compound, bali yung tubo, tutubo pa ulit. Pag ganon, ang gusto mo, piliin mo na yung 5-year end term. Siguro sa akin annual. Dito nga pala sa Pag-IBIG, pwede kang mag-open ng up to 5 MP2 accounts. So let's say, in-open ko rito is annual. Pwede ako mag-open ng isa na siya naman yung 5-year end term. Para sa mode of payment, salary deduction, ito yung para sa mga employees, locally employed, over-the-counter, or through any accredited Pag-IBIG collecting partners. Ito yung pipiliin ko especially for self-employed or yung mga voluntary members. Also yung mga OFW na din. Source of funds, ito naman yung pagpipilian. Kapag okay na, pwede nyo basahin itong terms and conditions bago mag-proceed. Sa akin okay na, click ko na itong submit. And ito agad yung nag-appear na pwede kong i-save as PDF or i-print. Hindi nyo naman kailangan to i-print kasi hindi nyo to kailangan i-send or i-forward sa branch. Instead, pwede nyo itago. So, i-save ko na lang din para may kopya ko. So, na-save na. Anong ibig sabihin nito nakikita natin? Approve na or meron na tayong MP2 savings account. Andito yung MP2 account number. Ito din yung gagamitin natin pag maghuhulog na tayo sa MP2 nga. By the way, correction lang din sa sinabi ko kanina na hindi kailangan i-print. Yun ay para sa mga self-employed or OFW, voluntary. Pero kung locally employed kayo at gusto nyo ng salary deduction sa company ninyo, dapat i-print nyo to at pirmahan at isubmit nga sa HR. And ngayon na nakapag-open na ako ng MP2 account number, ibig sabihin ba niyan mag-a-appear na siya dito? Hindi. Kasi pag chinek ko yung MP2 savings, ganito pa rin yung makikita natin. Kailangan bayaran muna or magkaroon ng first contribution bago may mag-appear na MP2 account dito. At ganito naman yung magiging itsura niya just in case na nahulugan ko na nga siya. Ito yung account number and pwede kong ma-view yung mga contribution na nagawa ko na. So let's say for this year, view contributions at ito na nga yung mga hulog na yun. So para sa next video, paano nga ba maghulog sa MP2 account ninyo? Andito na yan sa video sa baba, pwede nyo nang i-check. Sana makatulong sa inyo. And for other questions na hindi natin na-cover, please let us know by providing a comment below. Salamat and see you sa mga next videos. Bye-bye!